Sa isang forum ng emosyonal na gabi, may isang babaeng nag-post na lihim niyang minamahal ang kanyang kasama sa bahay sa loob ng 2 taon. Tila itinuturing lang siya ng babae bilang kaibigan. Paano ito malulutas? Sa paglalarawan, sinabi na ang kasama sa bahay ay humihilik na parang drill kapag natutulog, mahilig kumain ng silantro pero ayaw ng sibuyas. Ito ba ay hindi ako? Sinubukan kong tumugon ng isang linya, kaya ngayong gabi, sadyang sirain mo ang ilaw sa banyo, tingnan mo kung ayusin niya ito. Pagkalipas ng 2 minuto, may kumatok sa pinto ng aking silid. Ma'am, ne. Parang sira ang ilaw sa banyo. Ako si Luziang, at ngayon ay nakatayo ako sa may pintuan ng banyo. May hawak akong bagong bombilya, ang dami kong iniisip. Ang kumatok ay ang aking kasama sa bahay. Si Fang Kingsui, isang babaeng kasama ko sa pag-inom ng beer at pagkain ng barbecue. Nanonood ng laro at nagmumura. 3 minuto lang ang nakalipas, nakasuot siya ng malambot na pajama na kuneho. At nakatayo sa aking pintuan na kaawa-awa. Luziang, Parang sira ang ilaw sa banyo, biglang namatay, sobrang natakot ako. Noong oras na yon, ang utak ko ay blanko, dahil 5 minuto lang ang nakalipas, nagbabrowse ako sa isang emotional forum na walang ginagawa. Isang mainit na post ang nakatawag ng aking atensyon, lihim kong minamahal ang aking kasama sa bahay sa loob ng 2 taon, tila itinuturing lang niya ako bilang kaibigan. Paano ito malulutas? Ang paglalarawan ng nag-post ay parang binabasa ang aking G-card. 1.85 metro ang taas, mukhang okay naman, medyo straight na lalaki lang. Humihilik na parang drill kapag natutulog, nakakabuwisit na gusto mong mamatay. Sobrang mahilig kumain ng silantro. Pero hindi kumakain ng kahit anong sibuyas. Tuwing mag-o-order ng pagkain, maraming tala ang kailangan. Kapag mumingiti, parang tanga. Pero mabait siya sa akin, kapag sira ang computer, darating agad. Kapag umuulan, tatandaan niyang magdala ng payong para sa akin. Binasa ko ang bawat linya, lalo tumatakbo ang aking puso. Ito ba ay hindi ako? Halos 2 taon na kaming magkasama sa bahay ni Fang Kingsui. Alam niya ang lahat ng aking mga istorya sa bola, at nakita ko rin siya kapag lasing na. Nakayakap sa toilet na umiiyak. Akala ko dati ay purong revolusyonaryong pagkakaibigan ito. Baka nagkamali ako ng akala. Maraming tao sa post ang nagbigay ng payo sa kanya. Go, ate, huwag mag-alinlangan, diretsuhin mo na. Maikli ang buhay, kung hindi, lasingin mo siya, gawin mong kaninaluto na. Sa mga komentong ito, pinawisan ang aking mga palad. Anong mga mababangis na salita ito? Tila may demonyong gumabay sa akin, nagrehistro ako ng dummy account, at nag-iwan ng sagot sa ibaba. Kaya ngayong gabi, sadyang sirain mo ang ilaw sa banyo, tingnan mo kung ayusin niya ito. Kung pumunta siya agad para tulungan ka. Ibig sabihin may puwang ka sa kanyang puso. Pagkatapos kong i-post, nagsisi ako. Ano ba itong ginagawa ko? Paano kung hindi siya yon? Nakakahiya. Ngunit pagkalipas ng 2 minuto, kumatok ang pinto ng aking silid at nangyari ang eksena sa simula. Ngayon nakatayo ako rito. Nakatingin sa itaas sa madilim na socket ng ilaw. Si Fang Kingsui ay nakatayo sa likod ko, hawak ang gilid ng kanyang pajama. Mukhang tensyonado. Yung maayos ba ito? Mahina niyang tanong. Umakyat ako sa upuan, pinaikot ang bombilya. Maluwag ito, hindi talaga sira. Niluwagan mo lang siya. Sa isip ko, sabay inis at nakakatawa. Ang taang babae. Hindi man lang marunong mag-arte ng buo. Sa ganitong katalino, gusto mo akong lokohin. Nilinaw ko ang aking lalamunan. Nagpa siya na sundan ang kanyang plano. Hindi gaanong problema. Baka may lumalang na wiring sa loob. I-rewire ko na lang. Nagpanggap akong tinanggal ang bombilya at ginulo ang loob ng ilang sandali. Pero ang totoo, nag-alis lang ako ng alikabok sa loob. Lumayo ka ng konti, baka may spark na tumalsik. Nang hindi ako lumingon, may narinig akong kaluskos sa likod. Tila ilang hakbang talaga siyang umatras. Naramdaman ko ang kanyang titig, laging nakadikit sa aking likod, mainit. Kaya't nangatog ang aking likod. Bakit hindi ko napansin dati na ang aming atmosphere ay maaaring maging ganito karomantiko? Sige na, muling ipinihit ko ang lumang bombilya, pinindot ang switch. Biglang naging maliwanag ang banyo na parang araw. Wow! Luziang, ang galing mo. Napasigaw si Fang Kingsui, ang tono. Ay parang ako ay gumawa ng atom bomb gamit ang kamay. Tumalon ako mula sa upuan, pinagpag ang alikabok sa aking mga kamay. Maliit na problema, pilit kong kalmado. Sa susunod, huwag mong galawin ang mga electrical problem na ganito ng mag-isa. Mapanganib. Tumango siya na parang manok na kumakain ng bigas. Alam ko na. Salamat Per. Muli, Per. Nang marinig ko ang 2 salitang ito, may kakaibang hindi magandang pakiramdam sa puso ko. Sige na. Maligo ka na. Babalik na ako sa aking silid. Lumingon ako para umalis. Bigla, hinawakan ng kanyang kamay ang aking pulso. Malambot ang kanyang kamay, may kaunting lamig. Nanginginig ang buong katawan ko. Yung para magpasalamat, bukas libre kita ng pagkain.
Tiningnan niya ako nang nakataas ang mukha, kumikislap ang mga mata sa ilaw, hindi na. Basta tulong lang, otomatikong tumanggi ako, dahil magulo ang utak ko ngayon, kailangan ko ng tahimik, hindi pwede. Dapat kang mag-imbita, matigas ang pagkakahawak niya sa akin, ayos na yan. Huwag kang tumanggi, sabi niya, parang natatakot na bawiin ko. Binitawan niya ako, at isang malakas na pagkatok sa pinto ng Jade, nakatayo ako roon. Hinawakan ang pulso na kanyang nahawakan, parang may init pa, bumalik sa kwarto. Tumumba ako sa kama, tapos na, Luziang. Tapos ka na, parang may nararamdaman ka, kinuha ko ang cellphone. Binuksan ang forum, ni-refresh, at talagang nag-update ang isinang post. Ang mga ate, tagumpay, pumunta talaga siya para ayusin ito. Pinaalis pa niya ako para hindi ako makuryente, at sinabi pa niya na sa susunod. Tawagin ko lang siya sa ganyan, may pag-asa ba ako? Puro congrats ang mga komento. Sige, kunin mo siya, tumingin ako sa screen. Ngumiti ako ng tanga, ganito pala ang pakiramdam ng mutual crush. Teka, mutual crush, kailan ako nagkaroon ng nararamdaman para sa kanya? Pinag-isipan ko ng mabuti. Mukhang mayroon niya, noong isang gabi na may acute gastroenteritis siya, ako ang nagdala sa kanya sa ospital. Nung inaway siya ng boss sa trabaho, ako ang sumama sa kanya sa pag-inom at pagmumura sa boss. Nung nag-break siya, kahit isang buwan lang yon, ako ang bumili ng maraming merienda para aliwin siya, at ako, parang nasanay na may siya sa buhay ko. Nasanay na may nag-iwan ng ilaw para sa akin pag-uwi, nasanay na may Coca-Cola na mahal ko sa ref. Nasanay na kapag naglalaro ako, siya ang sumisigaw at nagtuturo sa tabi. Ang mga araw-araw na ito na akala ko ay parang tropa lang. Kapag iba ang filter, bakit parang sobrang kahawig ng pag-ibig? Nagulo ang isip ko. Hindi pwede, kailangan ko subukan muli. Isang beses ay hindi sapat. Paano kung nagkataon lang? Dinilaan ko ang labi, binuksan muli ang reply box. Nag-type ng isang linya, unang hakbang tagumpay. Susunod na hakbang subukan mong lutuin ang paborito niyang ulam, pero sadyang lagyan ng isang bagay na pinakaayaw niya. Tingnan mo ang reaksyon niya, paborito ko ang sweet and sour pork, pinakaayaw ko ang sibuyas. Funking Sue, nasa iyo na ito. Kinabukasan ay Sabado. Nagising ako ng natural, naakit ng amoy mula sa kusina. Ang amoy ay maasim at matamis. Napaka-strong, sweet and sour pork timpla ng tenga ko. Hindi ba, agad niya itong ginawa? Tinanggal ko ang kumot. Sumandal ako sa frame ng pinto, nakatingin sa kanyang likod. Sikat ng araw mula sa bintana. Binigyang ginto ang kanyang silhawete, tahimik ang mundo, pero wala. Nakita ko agad, sa tabi niya sa plato ng sangkap, may maayos na hiwa ng sibuyas. Luntian at makintab, parang jade. Sa aking paningin. Iyon ay isang plato ng lason. Biglang tumibok ang puso ko, hindi ba talaga niya ilalagay? Tiningnan ko si Funking Sue na hinawakan ang kawali, inilabas ang ginintuang baboy, at pagkatapos. Kinuha niya ang plato ng sibuyas, at walang pag-aalinlangan na iwinisik ito. Dumilim ang paningin ko. Tapos na, hindi talaga ako kilala ng babaeng ito, o. Gusto niya akong lasonin para manahin ang utang ko sa hobby. CJ. Dinala ni Funking Sue ang plato, lumingon at nakita ako, ngiting maliwanag. Mag-toothbrush ka na, kakain na tayo. Ngayon luto ko para sa'yo. Ang paborito mong sweet and sour pork, binigyan niya ng diin ang salitang paborito. Tiningnan ko ang plato. Na may berdeng sibuyas na palamuti, siguradong komplikado ang ekspresyon ko. Ano? Hindi mo gusto? Tanong niya ng may kaba. Wala eh. Basta, naglagay ka ng sibuyas, hirap akong magsalita. Nanigas ang ekspresyon ni Funking Sue, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Ay. Sabing sa recipe, mas magiging mabango kung magwiwisik ng sibuyas, pampaganda rin ng kulay. Hindi mo ba gusto? Kung ayaw mo, aalisin ko, sabi niya. At iaabot ang kanyang chopstick, tigil, agad ko siyang pinigilan. Hindi na, okay na to. Biro lang, ito ay espesyal na ginawa niya para sa akin, kahit may konting sibuyas. Kahit lason pa yan, ngitian ko pa rin habang kumakain, mabilis akong pumasok sa banyo para maghilamos. Nang lumabas ako, inayos na ni Funking Sue ang lahat ng pagkain, maliban sa nakamamatay na sweet and sour pork. Mayroon ding broccoli at seaweed egg drop soup, parang lutong bahay lang. Pero mukhang masarap, tikman mo kung umunlad na ang luto ko. Binigyan niya ako ng kanin, sabay tingin sa akin ng may pag-asa. Humina ako ng malalim. Kumuha ako ng isang piraso ng baboy, may 2 o 3 matigas na sibuyas na nakadikit. Gamit ang aking chopstick. Maingat kong tinanggal ang bawat isa, isa-isa, sa gilid ng pinggan. Sa buong proseso, ramdam ko ang titig ni Funking Sue, parang searchlight na nakatuon sa akin. Medyo nanginginig ang kamay ko. Sa wakas, pagkatapos ng 30 segundong, pagtanggal ng mga sibuyas, inilagay ko ang malinis na laman sa aking bibig. Malutong sa labas, malambot sa loob, matamis at maasim, masarap. Kamusta?
Tanong niya. Masarap, puno ang bibig ko. Bulong ko, sa susunod pwede bang huwag nalagyan ng sibuyas? Tanga. Sinabi ko yon sa paraan ng biruan naming dati, pero pagkasabi ko nakita ko. Namula ang kanyang mukha hanggang sa tenga. CJ. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa pagkain, pero hindi mapigilan ang ngiti sa labi. Nakita ko siyang ganito, parang kumain ako ng pulot. Ang pagkain na ito ay mas lalo kong nasiyahan. Naubos ko ang buong plato ng sweet and sour pork. Kasama na ang mga sibuyas na tinanggal ko, sa huli ay hindi ko napigilan at kinain ko rin. Ang lasa ay hindi maipaliwanag pero ang puso ay matamis. Pagkatapos kumain, si Fang Qingsu ang nag-away ng pinggan, ako naman ay humiga sa sofa, kinuha ang cellphone. Nag-open ako sa pamilyar na forum at syempre, mga ate, nandito na naman ako. Ginawa ko ang paborito niyang ulam at sadyang nilagyan ko ng sibuyas na ayaw niya. Ang resulta, habang inaalis niya ang sibuyas ng may pagkainis. Naubos niya ang buong plato at tumatawa pa siya nang tawagin ko siyang tanga. Anong uri ito ng napaka-cute na kasiyahan? Nang mabasa ko ang napaka-cute na kasiyahan, namula ako. Ang komentaryo sa ibaba ay sumabog na. Lock, nilunok ko ang susi. Inilipat ko na ang tanggapan ng kasal. Magpakasal na kayo rito. Susunod na hakbang, hawakan ng katawan, ate, parang hindi sinasadya. Nasa gitna ako ng pagbabasa. Biglang tumunog ang cellphone ko, si Wang Wenji, kaibigan ko. Uy, Xiang, anong ginagawa mo? Wala. Kakaluto lang. May libre ka ba ngayong gabi? Nag-ayos ang tropa. Maraming magagandang babae. Isama mo yung tomboy mong kasama sa bahay. Mag-enjoy tayo. Ang tomboy na kasama sa bahay na sinabi ni Wang Wenji ay syempre si Fang Qingsu. Dati lagi ko siyang sinasama sa mga ganitong pagtitipon. Maganda ang ugali niya. Marunong makisama at maganda ang relasyon niya sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, bigla akong nag-atubiling isama siya. Isipin ko lang na makikita siya ng mga lalaking iyon, makipag-inuman at biruin siya. Nababagabag ang puso ko. Baka hindi siya pwede, gumawa ako ng dahilan. Tigilan mo yan, weekend stay at home siya. Anong hindi pwede? Tara na. Sabado na yan, alas 7 ng gabi, sa dati nating lugar. Pagkasabi ni Wang Wenji, hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong tumanggi, diretsyo binitay ang tawag. Hawak ko ang cellphone. Medyo sumakit ang ulo ko. Pumunta o hindi? Kung pupunta, ibig sabihin si Fang Qingsu ay malalantad sa mga mata ng mga gutom na lobo. Kung hindi naman, mukhang masyadong makitid ang isip ko. Habang nag-aalangan ako, lumabas si Fang Qingsu na tapos nang maghugas ng pinggan. Sino ang tumawag? Tanong niya habang pinupunasan ang kamay. Si Wang Wenji, sabi idi kumanta ngayong gabi. Isama raw tayo, sagot ko ng totoo. CJ, lumiwanag ang kanyang mga mata. Matagal na akong hindi kumanta sa Riye, magandang mag-relax. Nakita ko ang excitement sa kanyang mukha, ang mga salitang tatanggihan ay napalunok ko na lang. Okay na, kung pupunta, pupunta na lang. Kung sakali, babantayan ko na lang siya ng mahigpit. Alas 7:30 ng gabi, nagbihis ako at handa nang umalis. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Fang Qingsu na lumalabas din sa kanyang silid. At natigilan ako. 2 taon ko nang kilala si Fang Qingsu at 70% ng oras. Suot niya ang kupas na maong at walang makeup. Ang natitirang 10%. Nakapajama siya. Pero ngayon, suot niya ang isang mapusyaw na dilaw na bestida, mahaba ang buhok na nakapatong sa balikat, at may magaan na makeup pa. Ang lipstick ay malambot na kulay ng bean paste. Buong itsura niya ay ganap na naiiba sa dati. Parang biglang naging babae mula sa isang maingay na kaibigang lalaki. Isang napakagandang babae. Anong tinitingin mo? Hindi siya komportable sa tingin ko. Hinila niya ang laylayan ng bestida. Kakaiba ba? Hindi ako madalas magsuot ng bestida. Hindi kakaiba. Gumulong ang aking lalamunan. Napakaganda. Totoo ang sinabi ko. Namula ulit ang kanyang mukha. Tara na. Maaantala na tayo. Nakayuko siya, mabilis na lumabas. Sumunod ako sa kanya, nakatingin sa kanyang payat na likod at sa bestidang kumakaway sa bawat hakbang. May boses sa loob ko na nagsasabi, Luziang, nahulog ka na. Nahulog ng lubusan. Pagdating sa ready room, nandyan na si Wang Wenji. Isang grupo ng mga lalaki ang umaalulong. Nang makita kaming pumasok, biglang tumahimik ng isang segundo. Tapos sumabog ang ingay ng tukso. Oy, Xiang. Ang galing Qingsu, bakit ang ganda ng suot mo ngayon? Ito ba ay para sa blind date? Grabe, ngayon ko lang nalaman na si Qingsu. Ang babaeng babae talaga. Namula si Fang Qingsu dahil sa sinabi nila, napilitang ngumiti ng hiya. Kumunot ang noo ko. Lumapit ako at hinampas ang ulo ni Wang Wenji. Anong ginagawa mong tukso? Marunong ka bang magsalita? Hoy, pinupuri ko siya. Nagmatigas si Wang Wenji. Hindi ko siya pinansin. Hinila ko si Fang Qingsu paupo sa sofa sa sulok. Huwag mo silang pansinin. Grupo ng mga walang jowa, hindi nakakita ng magandang babae. Bulong ko sa kanya.
Napatawa siya ng mahina at nawala ang kanyang kaba. Simulan na ang pagtitipon. Inuman, kantahan. Naglalaro ng dice, si Fang Qingsu ay mabilis na nakisama sa lahat. Sana ay bantayan ko siya ng mabuti. Pero magaling siya uminom at pala kaibigan, hindi ko na kailangan pang sumalo sa kanya. Sa halip, ako ang nainom ng ilang baso. Nakaupo ako sa tabi niya, pinapanood siyang makipag-memory game kay Wang Wenji. Pag natalo, iinom siya ng isang basong beer ng dire-diretso, walang kunot noo. Muling sumama ang pakiramdam ko. Parang naiinggit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. May pumasok na tao. Si Chen Xinyan, kaklase namin sa departamento. Hindi naman kami masyadong close, pero nakita ko na siya sa ilang pagtitipon. Mukhang disente naman. May pera ang pamilya niya, sikat na playboy. Mas madalas pa siyang magpalit ng kasintahan, kaysa magpalit ng damit. Pagpasok niya, nakita agad si Fang Qingsu. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Oy, Wenji, may bagong mukha ngayon ah. Hindi mo ba ako ipapakilala? Diretso siyang pumunta kay Fang Qingsu, sumiksik sa pagitan naming dalawa. Inilayo ako ng konti. Nag-init ang ulo ko. Kaibigan ko siya. Malamig kong sabi. Parang hindi ako narinig ni Chen Xinye. Kinuha niya ang isang baso ng alak. Inabot kay Fang Qingsu. Maganda, kilalanin natin ang isa't isa. Ako si Chen Xinye. Pwede bang makipag-inuman? Ang kanyang mga mata. Hayagan, may malinaw na interes. Si Fang Qingsu ay medyo naguguluhan. Hindi niya kilala si Chen Xinye, ngunit dahil masyadong masigla ang kabila, hindi rin niya basta-basta tatanggihan. Tumingin siya sa akin na parang humihingi ng tulong. Biglang nag-apoy ang di maipaliwanag kong galit hanggang sa tuktok ng ulo ko. Ang babae ko, bakit kailangan mong tratuhin ng basta-basta? Kinuha ko ang baso ni Chen Xinye. Ininom ko ito ng dire-diretso, pagkatapos ay ibinangga ko ng malakas ang baso sa mesa, may tunog na boom. Hindi siya umiinom, sabi ko habang nakatitig kay Chen Xinye, bawat salita ay binibigkas. Ako ang inom para sa kanya. Biglang tahimik ang buong kwarto, lahat ay nakatingin sa aming tatlo. Sabi ko hindi siya umiinom, hindi talaga. Anong? May problema ka ba? Lumapit ako ng isang hakbang, tensyonado ang kapaligiran. Si Wang Wenji ay dumali na namagitan, aba, kala hindi ba't magkaibigan tayong lahat? Ano ba nang ginagawa mo? Ano ba nang ginagawa mo? Chen Xinye, uminom ka ng kaunti lang. Lu Ziang, maupo ka na rin. Inihilig niya ako pabalik sa sofa. Lumapit siya kay Chen Xinye, ngunit inalis ni Chen Xinye ang kanyang kamay at marahas na tumawa. Sige, Lu Ziang, ang galing mo talaga. Hindi na siya nakipagmatigasan, tumalikod at pumunta sa kabilang panig. Pero alam ko, nagkaroon na ng alitan. Hinila ni Fang Qingsu ang laylayan ng damit ko, pabulong na nagsalita. Salamat. Wala yon, sagot ko ng mahina. Ang dating masayang kapaligiran ay biglang naging awkward. Sobrang inis ko. Napagtanto kong hindi ko kayang pigilan ang aking paninibugho. Ayaw kong may ibang magkagusto sa kanya. Kahit isang sulyap lang. Sa natitira pang bahagi ng pagtitipon, hindi ko siya iniwan. Nasa tabi ni Fang Qingsu ako. Ilang beses sinubukan ni Chen Xinye na lumapit, ngunit tinaboy ko siya sa pamamagitan ng tingin. Parang napansin ni Fang Qingsu ang aking emosyon, kaya't natahimik siya. Sunod-sunuran siyang nanatili sa aking tabi. Kapag palihim niya akong tinitingnan, kumikinang ang kanyang mga mata. Parang may mga bituin. Nang malapit nang matapos ang gabi, halos lahat ay lasing na. Hindi sumuko si Chen Xinye. Habang nasa banyo ako, lumapit ulit siya kay Fang Qingsu. Ate, huwag mong pansinin si Lu Ziang. Wala siyang pakiramdam. Bigyan mo ako ng kontak mo. Sa susunod, ikaw lang ang aayain ko. Lumabas ako mula sa banyo. At eksaktong nakita ko ang eksenang ito. Halos dumikit na si Chen Xinye kay Fang Qingsu. Tila nagliyab ang aking isipan, pumutok na ang huling hibla ng aking katinuan. Mabilis akong lumakad palapit. Bago pa makapagsalita si Fang Qingsu, hinila ko siya papasok sa aking mga bisig. Buong katawan ni Fang Qingsu ay nasa aking mga bisig, isang kamay ko ang mariing nakapatong sa kanyang balikat. Ang bango ng shampoo ay pumasok sa aking ilong. Ang katawan sa aking mga bisig ay matigas, hindi kumikilos. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Sa totoo lang, mas mabilis pa ang tibok ng puso ko kaysa sa kanya, parang tambol. Pasensya na, pare, sabi ko na may paghamon kay Chen Xinye. Sinadya kong itaas ang boses. Kasama ko siya rito, kaya't kasama ko rin siya alis. At tungkol sa contact number, patay ang baterya ng cellphone niya, kaya hindi maaari. Nangitim ang mukha ni Chen Xinye. Lu Ziang, baliw ka yata. Hindi ko alam kung ako ay baliw, ngunit kung aasarin mo pa siya, ikaw ang papuntahin ko sa ospital para magpagamot. Malamig ang aking tono. Pagkasabi nito, hindi ko na siya tiningnan. Hinawakan ko si Fang Qingsu at tumalikod, naglakad palayo. Hi! Ziang Qingsu, aalis na ba kayo? Sumigaw si Wang Wenji mula sa likuran.
Hindi maganda ang pakiramdam, mauuna na kami. Hindi na ako lumingon, binato ko na lang ang mga salitang iyon. Halos kalagkarin ko si Fang Qingsu palabas ng Ye. Nang maabutan kami ng malamig na hangin sa labas, pareho kaming nahimasmasan. Ngunit ang kamay na humawak sa kanya ay hindi ko pa rin kayang bitawan. May battery pa naman ang cellphone ko. Pabulong na sabi ni Fang Qingsu sa aking mga bisig, mahina gaya ng huni ng lamok. Alam ko, mahina kong sagot. Bakit mo sinabing patay ang battery? Ayoko lang sa lalaking yon. Bakit? Patuloy siyang nagtanong ng matyaga. Huminto ako sa paglalakad at ibinaba ang tingin sa kanya. Sa ilalim ng ilaw dagitab, namumula ang kanyang mga pisngi, hindi ko matiyak kung dahil sa pag-inom o sa ibang dahilan. Walang dahilan, sabi ko na nakatingin sa kanyang mga mata. Ayoko lang sa kanyang itsura. Ayokong lumapit siya sa'yo. Ayokong makausap ka niya. Ayokong makita niya. Ang ganda mo sa ganitong anyo. Ang mga salitang ito ay sumigaw ako ng hindi mabilang na beses sa aking isipan. Ngunit wala ni isa ang aking nasabi. Pareho kaming nagtinginan, walang nagsalita. Ang hangin ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Ang daan pa uwi. Bagamat mga 15 minuto lang, ay tila mas matagal. Nanatili ako sa posisyon na yakap siya at siya'y hindi lumaban, tahimik lang. Pagdating sa apartment, binuksan ang pinto at nagpalit ng tsinelas. Pupunta na ako sa kwarto, sabi niya na nakayuko, hindi ako matitingnan. Tumalikod siya at nagtungo sa kwarto. Hindi ko na malayang. Muli ko siyang tinawag. Fang Qingsu, huminto siya. At lumingon sa akin. Ngayon, ang ganda-ganda mo ngayon. Natigilan siya, saka napagtanto na pinupuri ko siya. Lalong namula ang kanyang mukha. Magandang gabi, sabi niya. Parang tumakas siya na pumasok sa kanyang kwarto. Sumandal ako sa pinto. At humina ng malalim. Mas nakakapagod pa ito kaysa tumakbo ng 3,000 milya. Pagbalik ko sa kwarto, ang una kong ginawa ay buksan ang forum ng pag-ibig. May matinding pakiramdam ako na siguradong nag-update na naman siya. Tama nga, ang pinakabagong post ay ilang minuto lang ang nakalipas. Tulong, mga ate, pakiramdam ko sasabog na ako. Ngayong gabi sa party, may lalaking lumapit sa akin. Bago pa ako makasagot, nagsiselos na siya. Sa harap ng lahat, hinila niya ako sa kanyang yakap at sinabing kasama ko siya dumating, kaya kasama ko rin siya alis. Nagsinungaling pa siya na lowbat ang phone ko. Ito ba ay official announcement? Gusto rin ba niya ako? Sa bawat salita, puno ng excitement. Natila sasabog na sa screen ang mga tandang padamdam. Tumingin ako sa screen, umingiti na parang isang duwag na 200 kilo. Official announcement, magandang salita yan. Gusto ko. Mas excited pa ang comments kaysa sa kanya. Siguradong gusto ka niya. Kung ayaw ka niya, bakit siya magmamalasakit sa'yo? Ang pagkaselos niya, parang na dominante. Ate, sumuko ka na sa kanya. Susunod na ultimate test, humanap ng pagkakataon para manood ng pelikula ng magkasama. Tapos, magkunwaring nakatulog at sumandal sa kanyang balikat. Tingnan mo kung itutulak ka niya. Manood ng pelikula, sumandal sa balikat. Sa isip ko pa lang. Ang eksenang iyon, tuyo na ang lalamunan ko. Magandang ideya ito. Pero paano ko ba gagawing natural na makagawa ng pagkakataon para manood ng pelikula ng magkasama? Habang nag-isip ako, tok-tok-tok, may kumatok sa pinto. Tumibok ang puso ko. Hindi ba, ganito ba kasabay ang isip? Tumakbo ako para buksan ang pinto. Sa pintuan, si Fang Qingsu nga. Nakabalik na siya sa kanyang mabalahibong pajama ng kuneho, may yakap na unan. Lu Ziang, sabi niya nang medyo nahihiya. Hindi ako makatulog mag-isa. Manood kaya tayo ng pelikula. Pinatay ang ilaw sa sala. Tanging liwanag ng may screen ang kumikislap sa dilim. Pinapalabas ang isang lumang romantikong pelikula. Kung ano ang istorya, wala akong naintindihan. Lahat ng atensyon ko ay nasa taong katabi ko. Si Fang Qingsu ay mayakap na unan, nakaupo kalahating metro ang layo. Tuwid na tuwid ang kanyang katawan, parang sundalong naghihintay ng inspeksyon. Naririnig ko ng malinaw ang kanyang medyo mabilis na paghinga. Alam ko, kinakabahan siya. Sa totoo lang, kabado rin ako. Basa ng pawis ang palad ko. Halos kalahating oras na ang pelikula. Wala kaming nasabing kahit isang salita. Tahimik ang sala, tanging ang dialogo ng pelikula. At ang tibok ng puso naming dalawa. Thump thump, thump thump. Lalong lumalakas ang bawat tibok. Sa gilid ng aking mata, napansin ko siyang hindi mapakali. Ang cute-cute niya. Lumambot ang puso ko. Baliw na babaeng ito. Ang hirap naman para sa kanya. Hindi ko na kaya. Inalisan ko ng boses ang lalamunan. At nagkunwaring humikab. Tapos nagunat ako ng malakas, saka inilapag ang braso ko. Sa likod ng sofa sa kanyang tabi, isang klasikong pose ng pagyakap. Nanigas bigla ang katawan ni Fang Qingsu. Naramdaman kong tensyonado siya, kahit ang paghinga ay tumigil ng isang segundo. Tumawa ako sa loob. Kung inaantok ka.
Pwedeng sumandal at matulog, sinikap kong gawing natural ang boses ko. Relax lang. Sumandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Malambot ang kanyang buhok, may mabangong amoy, kinikiliti ang leeg ko. Nanigas din ang buong katawan ko. Maliwanag kong naramdaman ang bigat ng kanyang ulo at ang mainit niyang paghinga. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tunog sa pelikula, tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig, nakakabingi. Tapos na talaga. Nanatili ako sa posisyong iyon. Hindi ako makagalaw, natatakot na gisingin siya. Lumipas ang bawat minuto. Hindi ko alam kung kailan natapos ang pelikula, nagsimula na ang credits. Ang taong nasa balikat ko. Pantay-pantay at mahaba ang kanyang paghinga. Tila nakatulog na siya. Tumingin ako sa kanya. Sa dilim, ang profile ng kanyang mukha ay tila mas malambot. Ang mahahabang pilik mata niya ay parang dalawang maliit na bentilador. Naglagay ng mahinang anino sa ilalim ng kanyang mga talukap. Medyo nakanguso ang kanyang mga labi, payapa at masunurin ang kanyang tulog. Wala na ang astig na babae. Malinaw na siya ay isang batang babae na nangangailangan ng pag-aalaga. Ang damdamin ko para sa kanya. Sa sandaling iyon, lubusan ng bumaha. Ano bang kaibigan? Ano bang kapatid? Magsilbi na lahat iyon. Gusto ko lang maging boyfriend niya. Tiningnan ko siya, matagal na matagal, hanggang sa natapos na ang credits. Dahan-dahan akong yumuko, gustong yakapin siya. Ihatid siya sa kanyang kwarto. Iniabot ko ang aking mga braso sa ilalim ng kanyang tuhod at likod, at ginamit ang lakas. Buhatin siya ng pahalang. Napakagaan, mas magaan kaysa sa inaakala ko. Binuhat ko siya, bawat hakbang ay maingat at matatag, natatakot na kahit isang maliit na pagkalog ay magigising siya. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kanyang kama, hinila ang kumot upang takpan siya. Tumayo ako sa tabi ng kama. Sa mahinang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana, muli ko siyang tiningnan. Puno ang puso ko. Isang kasiyahan na hindi ko pa nararanasan. Hindi na ito isang laro na ginagawa ko para sa kanya, isang kasunduan na hindi binibigkas. Ako rin ay lubos na nasasangkot at masaya ako rito. Inayos ko ang kanyang kumot. Tumalikod ako upang umalis. Sa sandaling iyon, umugong. Nag-vibrate ang aking telepono sa bulsa. Ganito na kalate, sino kaya? Natatakot akong magising si Fang Kingsui, kaya mabilis kong kinuha ang telepono at pinatay ang tunog. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito, isang paungusap lamang. Lumayo ka kay Fang Kingsu. Hindi kanya klase ng tao na maaaring hawakan. Agad na nagyelo ang ngiti sa aking mukha. Sino ba to? Ang lakas ng loob ng tono nito. Kumunot ang aking noo. Lumabas ako ng kwarto ni Fang Kingsui, dahan-dahang isinara ang pinto. Isang galit. Ang bumangon mula sa aking puso. Bumalik sa aking kwarto, paulit-ulit kong binasa ang text. Maraming beses. Hindi kilalang numero, ang lokasyon ay lokal. Ang tono na ito, puno ng babala at kataas-taasang kahulugan. Hindi kanya klase ng tao na maaaring hawakan. Ano bang klase ako? Isang ordinaryong tao mula sa isang ordinaryong pamilya, nagtatrabaho at nag-aaral ng husto. Bakit hindi ko kayang hawakan si Fang Kingsu? Baka si Fang Kingsu ay isang nakatagong prinsesa mula sa mayamang pamilya. Sumagi sa isip ko ang libu-libong plot ng nobela, ngunit agad kong binawi yon. Kilala ko siya sa loob ng 2 taon. Alam ko ang kanyang tunay na pagkatao. Isang shirt ang ginagamit niya sa loob ng 2 taon. Kung ang takeout ay higit sa 30 yuan, itinuturing niya itong mahal. Ang kanyang pinakamalaking libangan ay ang pag-avail ng iba't ibang kupon. Kung siya ay isang prinsesa, iyon ay masyadong grounded. Sino kaya ito? Si Chen Xinyan? Possible. Ngayong gabi sa Liu ay nagkaroon kami ng alitan, at sa gabi ay nakatanggap ako ng ganitong text. Ang batang ito ay napakaliit ng puso. Lalong tumindi ang aking galit. Sino ka ba? Naglakas loob kang manghimasok sa mga bagay sa pagitan ko at ni Fang Kingsu. Nag-iisip ako kung sasagutin ko ito ng may mura, nang muling nag-vibrate ang telepono. Pareho pa rin ang numero. Sa pagkakataong ito ay isang larawan. Ang background ng larawan ay isang restaurant na may magandang disenyo. Sa larawan, ako at si Fang Kingsu. Inaabot ko ang tissue sa harap niya. Tumitingin siya sa akin at mumingiti. Ito ang western restaurant na pinuntahan namin noong nakaraang linggo. Noong panahong iyon, upang ipagdiwang ang matagumpay na pagtatapos ng kanyang proyekto, ako ang nag-imbita sa kanya. Ang larawang ito. Ang anggulo ay mula sa aming likuran, isang secret shot. Isang lamig. Agad na umakyat mula sa aking talampakan hanggang sa aking ulo. Hindi na ito simpleng panggugulo, ito ay pagsubaybay. Binalaan na kita. May kasama pang paungusap sa ilalim ng larawan. Agad na pumutok ang aking kamao. Kahit sino man ito, ang pakiramdam na may taong palihim na nanonood sa akin ay sobrang hindi komportable at nakakagalit. Lalo na pinuntirya niya si Fang Kingsu. Hindi pwedeng hayaan na lang ito. Ngunit ngayon, hindi pa oras para magpaka-impulsive.
Nagpalamig ako. Nagsimulang mag-isip ng mga hakbang. Una, hindi ko pwedeng malaman ni Fang Qingsu. Upang hindi siya matakot. Pangalawa, kailangan kong malaman kung sino ang taong ito. Ano ang gusto mong gawin? Sa wakas, at pinakaimportante, hindi ko na kayang maglaro ng ganitong laro ng paghuhulaan. Gusto ko nang magtapat kay Fang Qingsu. Gusto ko nang tumayo sa tabi niya ng hayagan, protektahan siya. Ayoko nang maging barkada lang. Gusto ko maging boyfriend niya. Kapag naisip ko to, hindi na mapigilan. Nagdesisyon ako. Ngayon na. Hindi. Ngayon na. Huminga ako ng malalim at binuksan ang chat namin sa WeChat. Ang mga daliri ko ay nanginginig dahil sa kaba at excitement. Gising ka pa ba? Pagka-send, tumitig ako sa screen. Nanlalamig ang puso ko. 1 minuto, 2 minuto. Walang reply. Tama, tulog pa siya. Malamang mahimbing ang tulog. Medyo nalungkot ako pero naisip ko. Mabuti rin. Para sa ganitong importanteng bagay, mas makabuluhan kung harapan sasabihin. Bukas, yayain ko siya lumabas. Maghahanap ako ng magandang restaurant. Bibili ako ng bulaklak. Seryosong sasabihin ko ang nararamdaman ko. Habang nagpaplano, biglang nagliwanag ang screen. Si Fang Qingsu ang nagreply. Wala. Isang salita lang. Nagulat ako. Hindi ba siya tulog? Nagkunwari lang. O nagising dahil sa ginawa ko nang ibalik ko siya sa kwarto. Nagising siya sa ingay. Wala na akong panahon pa mag-isip, mabilis akong nagreply. Lumabas ka sandali. May sasabihin ako sa'yo. CJ, agad na naman. Tinitigan ko ang screen. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tumalon ako mula sa kama, sumugod sa salamin. Inayos ko ang gusot kong buhok at inayos ang kwelyo ng t-shirt ko. Mukhang masyadong casual pero wala na akong panahon magpalit. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo na si Fang Qingsu sa sala. Suot pa rin niya ang pajama na may kuneho. Medyo gusot ang buhok niya. Mukhang kagigising lang, may pagkalito at bahagyang kaba. Anong kailangan mo? Mahina niyang tanong. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko ang mga mata niya. Malinaw at maliwanag. Parang may mga bituin. Ang mga salitang inihanda ko nang makita niya ang aking tingin. Biglang nawala. Blangko ang isip ko. Fang Qingsu. Narinig ko ang boses ko, medyo tuyo. Ay! Inulit ko ang ako pero wala akong masabi. Gusto ko sampalin sarili ko. Lu Ziang, nasaan ang yabang mo sa mga kaibigan? Ang tapang mo sa laban kay Chen Xing. Bakit sa mahalagang sandali nagkukulang ka? Tumingin si Fang Qingsu sa akin, bigla siyang natawa. Lu Ziang, gusto mo bang sabihin na nakita mo ang post? Bigla akong nag-angat ng ulo. Nagulat ang mga mata ko. Alam niya. Alam niyang alam ko. Aling post, nagpanggap akong walang alam. Sinubukan kong magpakatanga. Lalo siyang natawa, naging gasuklay ang mga mata. Yung post na nagsasabing may humihilik na parang drill. Namula ang mukha ko. Mas mapula pa sa kanya. Ayoko na. Nakakahiya. Ang akala kong magaling na plano sa kanya ay biro lang. At saka, tumingin siya sa akin, parang tusong soro ang mga mata. Yung nagpayo na sirain ang ilaw sa banyo, ikaw din di ba? Gusto ko na lang tumago. Kaya, lumapit siya ng isang hakbang, mas malapit sa akin. Nitong mga nakaraang araw, nagpapanggap ka lang palagi, di ba? Lu Ziang, pinutol niya ako, seryoso bigla ang boses. Ayoko nang magpanggap. Itinaas niya ang ulo, direktang tumingin sa mga mata ko. Gusto kita. Hindi yung tipong kaibigan. Gusto kitang ligawan. Yung tipong gusto kita halikan, gusto kitang makasama habang buhay. Direkta. Tapat, walang paligoy-ligoy. Ganyan si Fang Qingsu. Ang puso ko, sa mga salita niya, tinamaan ng malakas. Lahat ng kaba, lahat ng pagkabahala sa sandaling ito, ay naglaho na parang usok, tanging saya at damdamin na lang ang natira. Ako rin. Sa wakas ay nahanap ko na ang boses ko. Iniabot ko ang kamay at mahigpit siyang niyakap. Fang Qingsu, gusto rin kita. Matagal na akong. Ayaw ko nang maging kaibigan lang. Ang yakap na ito ay talagang naiiba noong nasa iye. Walang tensyon ng pagtatalo, walang pagnanasang ipahayag ang pagmamay-ari. 2 puso lang ang magkalapit. Nararamdaman ko ang taong nasa braso ko, mula sa paninigas hanggang sa dahan-dahang pagre-relax. Pagkatapos ay iniabot niya ang 2 braso. At mahigpit din akong niyakap. Kailan ka nagsimulang magustuhan ako? Tanong niya nang mahina sa aking dibdib. Hindi ko alam, tapat kong sagot. Maaaring noong nagkasakit ka ng lagnat sa hating gabi. At sinamahan kita sa ospital. O maaaring noong naapi ka sa trabaho at umiyak ka na parang bata sa harap ko. O kaya, kanina lang, noong umamin ka na gusto mo ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko kaibigan lang ako sa'yo, medyo nasaktan ako. Kasi tinatawag mo akong bro lagi. Ikaw rin, pumalakpak siya sa dibdib ko ng may pagtutol. At dinala mo pa ako sa inom kasama ng mga tropa mo para maglaro ng hulaan. Iyon ay you. Natigilan ako. Parang totoo nga. Pareho kaming nagtago sa makapal na balat ng pagkakaibigan. Upang itago ang mga damdaming hindi namin masabi at nagsubukan sa isa't isa. Habang natatakot,
Buti na lang at may post na yon. Buti na lang at siya ay matapang. Teka, yung nag-text sa'yo. Ano nang gagawin? Bigla niyang naalala at tumingin sa akin. Natigilan ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa text. Anong text? Tanong ko. Iyong kumuha ng litrato natin at nagbabala sa'yo. Sabi niya na parang natural lang. Paano mo nalaman? Gulat na gulat ako. Kanina hindi ako natutulog, nahihiya siyang dumila. Noong ibalik mo ako sa kwarto. Nagising ako. Tapos tumunog ang phone mo at nakita kong nagbago ang mukha mo. Nag-alala ako. Pag alis mo, sumunod ako ng tahimik. At nakatayo sa pinto ng kwarto mo. Narinig ko lahat. Yung pinagdaanan kong malalim na pag-iisip sa pintuan. Ay napakinggan pala niya. Kaya, bigla kang nagdesisyong magtapat, tanong ko. Bahagi lang iyon. Tumango siya. Natatakot akong mag-isa kang mag-isip at umatras dahil doon. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. At saka, tumigil siya at may pagmamalaking itinaas ang baba. Alam ko kung sino iyon. Sino? Shenyan. Bago sa akin ang pangalan. Sino si Shenyan? Kaklase ko noong kolehiyo. Dati niya akong niligawan pero tinanggihan ko. Pero hindi siya sumuko. Medyo obsesibo. Pagkatapos ng graduation, ginulo niya ako ng ilang oras. Kaya blinap ko lahat ng contacts niya. Doon siya tumigil. Medyo nandidiri ang ekspresyon ni Fang Qingsu. Sa tingin ko, maaaring nalaman niya mula sa aking social media o ibang kaklase ang tungkol sa ating proyekto. Sa kanyang ugali, hindi nakapagtataka na sumunod at kumuha ng litrato. Ah, ganun pala. Hindi karibal sa pag-ibig, isang adik lang na ayaw tumigil. Lumuwag ang dibdib ko pero lalong nag-alab ang galit. Kung gagalawin ka niya, hindi ko siya patatawarin, sabi ko nang may pagmuya. Lu Ziang. Hinawakan ni Fang Qingsu ang mukha ko at seryosong tumingin. Magkasintahan na tayo ngayon, tama ba? Walang pag-aatubili. Kaya ang bagay na ito ay hindi lang iyo. Atin ito. Matatag ang kanyang mga mata. Sama-sama nating ayusin ito, okay? Sa seryoso niyang mukha, uminit ang puso ko. Ito ang babaeng gusto ko. Hindi isang prinsesa na nagtatago sa likod ng lalaki, kundi isang kasamang handang lumaban kasama ko. Mariin akong tumango. Sama-sama nating ayusin ito. Boyfriend, bigla siyang nagpakitang gilas at kumindat. Ngayon, pwede na ba tayong gumawa ng bagay na dapat gawin ng magkasintahan, sabi niya. Itinaas ang mga dulo ng paa ko at dahan-dahang hinalikan ang aking mga labi. Parang balahibo na dumampi sa utak ko, biglang nag-ingay. Sumabog, sa susunod na segundo, ako na ang namuno. Hinawakan ko ang likod ng kanyang ulo at mariin siyang hinalikan, ang halik na ito. Dala ang lahat ng nadamang emosyon sa loob ng 2 taon, mapang-api, nag-aapoy. Walang natitira, habang ang aming halik ay hindi mapaghiwalay, unti-unting umiinit ang paligid. Buzz, ang aking telepono, biglang tumunog sa maling oras. Pareho pa rin ang numero, gusto ko sanang diretsyo itong patayin, ngunit pinigilan ako ni Fang Qingsu. Kinuha niya ang telepono ko, tiningnan at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na hindi ko inaasahan, pinindot niya ang answer button at binuksan ang speaker, sa kabilang linya ay isang katahimikan. Marahil ay hindi nila inaasahan na sasagot kami, hello, malamig kong sabi. Lu Ziang, isang madilim na boses ng lalaki ang nagsabi, karapat-dapat ba ako? O hindi, parang hindi mo dapat husgahan, isa kang baliw na stalker, di ba? Sagot ko, si Fang Qingsu sa tabi ko ay pumalakpak sa akin. Ikaw, tila natigilan si Shenyan sa sinabi ko, ano ang alam mo? Ako at si Qingsu ang pinakaangkop, magkatugma ang aming mga pamilya, kaya kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang material na kondisyon. Ikaw, isa kang bagong graduate, wala pang 2 taon, mahirap na binata. Ano ang kaya mong ibigay sa kanya? Ano ang kaya kong ibigay? Tumawa ako. Kaya kong tumayo ng lantaran sa tabi niya, hindi tulad mo na nagtatago lang sa dilim at kumukuha ng litrato. Isang duwag na pagong. Kaya kong kumain kasama siya sa kanto, at dalhin siya sa mamahaling restaurant. Kaya kong ayusin ang sirang ilaw niya, at dalhin siya sa ospital kapag siya ay may sakit. Ang pinakamahalaga, kaya kong ibigay sa kanya ang respeto at seguridad, at ikaw. Shenyan, ang ibinibigay mo sa kanya ay kasuklam-suklam at takot, bawat salitang sinasabi ko. Ang paghinga ni Shenyan ay lalong bumigat, kasinungalingan, para siyang natapakan ang buntot. Nagbago ang kanyang boses, si Qingsu ay pansamantalang naloko mo lang, malalaman din niya. Na ako ang pinakamamahal sa kanya, Shenyan, si Fang Qingsu na tahimik. Biglang nagsalita, ang kanyang boses ay napakalamig, walang anumang init. Isang salita mula kay Fang Qingsu ay sapat na para matakot siya at sumuko, boyfriend. Kayo, magkasama na kami. Patuloy na sinaksak ni Fang Qingsu. Ngayon lang, salamat sa iyong panliligalig. Kung hindi, hindi kami ganito kabilis magkaayos.
Sa isang banda, matatawag ka pang tulong isa kabilang linya, narinig ang mabigat na paghinga ni Shenyan. Naiisip ko pa nga ang kanyang galit na galit at pangit na mukha ngayon at, Shenyan, huling babala ko sa'yo, lalong lumamig ang tono ni Fang Qingxue. Nakarecord na namin ang lahat ng text messages, litrato, at ang usapang ito. Kung magliligalig ka pa sa amin o gagawa ng anumang labis na pagkilos, hindi na kami magiging mahina. Diretso kaming tatawag sa pulis. Sa oras na yon, sa tingin mo ba mas importante ang pamilya? O ang iyong kinabukasan? Ang mga salitang ito ay may batayan. Parehong malambot at matigas, direktang hinawakan ang kahinaan ni Shenyan. Siya na may mataas na pagtingin sa sarili. Ang pinakaimportante ay ang kanyang dangal at kinabukasan. Kapag umabot sa pulisya at nagkaroon ng record, malaking epekto sa kanya. Tama nga, tumahimik ang kabilang linya. Matagal bago narinig ang kanyang nanggagalaiti na boses, Fang Qingxue. Ang tapang mo, pagkasabi pumutok ang telepono. Bumalik ang katahimikan sa sala, tiningnan ko si Fang Qingxue, hindi ko napigilan ang pagtawa. Galing girlfriend, ang lakas ng laban mo Siyempre, mayabang siyang nagtaas ng kilay sa pakikitungo sa ganyang tao. Hindi dapat mag-iwan ng anumang puwang para sa pantasya. Pero may pag-aalala siyang tumingin sa akin. Baka magalit siya at gumawa ng mas masama. Huwag kang matakot. Niyakap ko siya sa aking mga braso, kung may darating, haharapin natin. Kung maglakas loob siyang pumunta, ipapakita ko sa kanya na ang babae ko, si Lu Ziang, ay hindi basta-basta naapi. Kahit madali lang sabihin, sa puso ko'y may dagdag na pag-ingat. Ang mga taong tulad ni Shenyan, profesional, ay parang bombang nakatakdang sumabog, hindi mo alam kung kailan siya sasabog. Kinabukasan, pareho kaming hindi na nagbanggit ng tungkol dito, tila bumalik sa normal ang buhay. Ngunit ibang-iba na ang lahat. Sa umaga pag-alis, hinahalikan ko siya ng pamamaalam. Pag-uwi galing trabaho, nakikita ko ang hapunang inihanda niya. Sa gabi, magkasama kaming nakahiga sa sopa manood ng pelikula. Hindi na kailangan ang kalahating metrong distansya. Tuwing weekend, magkahawa kamay kaming namamalengke, tulad ng lahat ng ordinaryong magkasintahan. Sabay pa kaming naglogin sa forum na yon ng emosyon, sa ilalim ng post na yon. Sa pangalan naming dalawa, naglathala kami ng bagong update. Shenyan, kami ay magkaibigan na magkasama. Kahit nakakaiba ang iyong paraan, epektibo naman ito. Hindi namin binanggit ang pangalan, ngunit naniniwala kaming kung makikita ni Shenyan, mauunawaan niya. Ito ang huling babala namin sa kanya, at isa ring pampublikong deklarasyon ng relasyong ito. Pagka-publish ng post, sumabog ito agad, hindi mabilang na congratulations, at 79 ang pumasok. Sa pagtingin sa mga mabubuting pagbati, nagtinginan kami ni Fang Qingxue at mumiti, lahat ay patungo sa magandang direksyon. Gayunpaman, minamaliit namin ang kabaliwan ni Shenyan. Ilang araw pagkatapos, ang Universidad ni Fang Qingxue ay magdaraos ng alumni event. Siya ang kinatawan ng mga natatanging nagtapos. Nang gabing iyon, ang forum account na ilang araw ng tahimik. Biglang may kumilos. Gumamit si Shenyan ng bagong rehistradong anonymous account sa ilalim ng post namin. Nag-iwan ng isang malamig na komento, kung hindi ko makukuha, sisirain ko ito mismo. Fang Qingxue, sa alumni event bukas, magkita tayo. Nang makita ko ang komentong iyon, kinabahan ako. Sisira, ano ang balak niyang gawin? Agad kong inabot ang cellphone kay Fang Qingxue. Namutla ang kanyang mukha. Gusto niyang magdulot ng gulo sa alumni event. Huwag kang pumunta, sabi ko agad. Masyadong delikado. Hindi pwede, umiling si Fang Qingxue. Kailangan kong pumunta. Inimbitahan akong kinatawan ng mga natatanging nagtapos, ang hindi pagsipot ay masama. At saka, hindi tayo pwedeng umatras dahil sa banta niya. Kung tatakas tayo ngayon, paano sa susunod? Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ilalim ng kanyang anino habang buhay. Tama siya. Ang pag-iwas ay hindi solusyon. CJ, sabay tayong pumunta, hinawakan ko ang kanyang kamay. Sasamahan kita. Tignan natin kung paano niya gustong sirain ka. Hindi kami nag-report sa pulisya. Dahil ang banta ni Shenyan ay nasa salita pa lang, walang konkretong aksyon. Mahirap din makialam ang pulisya. Ngunit hindi kami pwedeng walang paghahanda. Pini-screenshot namin ang banta ni Shenyan. Ipinadala namin kay Wang Wenji at kay Zhao Qianqian, kaibigan ni Fang Qingxue, para pumunta rin sila sa alumni event bukas. Kung sakaling may mangyari, may magbabantay. Nakipag-ugnayan na rin ako ng maaga. Sa security office ng Universidad ni Fang Qingxue, ipinaliwanag ng simple ang sitwasyon para bantayan nila bukas. Pagkatapos gawin ang lahat, humupa ang kalahati ng bigat sa dibdib ko. Sa araw ng alumni event, maganda ang panahon. Sinamahan ko si Fang Qingxue. Bumalik sa kanyang alma mater. Ang campus ay puno ng watawat at tao. Puno ng kapistahan. Ngunit kaming dalawa ni Fang Qingxue ay nababalisa. Halos magkatabi kami, laging alerto.
Pinisil ni Wang Wenji ang kanyang kamao. Sa presensya ng mga kaibigan, gaan ang tensyon. Ang seremonya ay ginanap sa malaking auditorium. Umupo kami sa isang hindi pansining sulok. Tumingin ako sa paligid, sinubukang hanapin si Shenyan sa karamihan. Ngunit napakaraming tao, hindi ko siya makita. Nagsimula ang seremonya. Talumpati ng mga opisyal, pagtatanghal ng estudyante, lahat ay normal. Nang umakyat si Fang Qingxui bilang kinatawan para magsalita, tumaas ang puso ko. Nakatitig ako sa paligid ng entablado, takot na biglang sumulpot si Shenyan mula sa kung saan. Buti na lang walang nangyari. Mahusay ang talumpati ni Fang Qingxui. Nakatanggap siya ng palakpakan. Pagbaba niya, bumalik sa akin. Pareho kaming nakahinga ng maluwag. Baka nagpapalakas lang si Shenyan, hindi siya dumating. Natapos ang seremonya, nagsimulang lumabas ang mga tao. Habang sumasabay kami sa agos palabas ng auditorium. Nangyari ang aksidente. Isang anino mula sa likod ng katabing poste. Lumitaw siya ng bigla at dumiretso patungo kay Fang Qingxui, sumugod. Si Shenyan, may hawak siyang maliit na bote ng hindi kilalang likido. Fang Qingxui, ikaw na masamang babae, hindi kita makukuha. Walang sinuman ang makakakuha. Ang mukha niya ay nakapangilabot, tila baliw. Ang mga tao sa paligid ay sumigaw at nagtakbuhan. Sa sandaling iyon, blangko ang isip ko, mas mabilis ang reaksyon ng katawan kaysa pag-isip. Bigla kong hinila si Fang Qingxui sa likod ko at ako naman ang humarap. Kasabay nito, itinaas ko ang aking paa at buong lakas na sinipa ang tiyan ni Shenyan. Sumigaw si Shenyan sa sakit, umurong dahil sa sipa ko, at nahulog ang bote sa kanyang kamay. Nabagsak sa sahig. Isang masangsang na amoy ang kumalat. Ito ay asido. Nanlamig ang aking likod dahil sa takot. Kung ito ay tumalsik sa mukha ni Fang Qingxui, hindi maisip ang kahihinatnan. Nilamon ng galit ang aking katinuan. Sumugod ako. Hinawakan ko ang kwelyo ni Shenyan at mariin siyang idinapa sa lupa. Putang ina, naghahanap ka ng kamatayan. Ang aking mga kamao ay bumagsak na parang ulan. Tigil! Tigilan na! Hinila ako ni Wang Wenji at ng mga dumating na gwardiya ng pilit. Si Shenyan ay bugbog na sa akin, nakapulupot sa lupa at umuungol. Si Fang Qingxui ay sumugod. Mahigpit niya akong niyakap, nanginginig pa ang katawan. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Nagmamadali niyang sinuri ang aking katawan. Wala akong problema. Pinakalma ko siya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod. Pumabog pa rin ang puso ko. Dalhin siya. Itinayo ng mga gwardiya si Shenyan mula sa lupa. Tumingin siya sa amin, puno ng puot ang mga mata. Fang Qingxui, Lu Xiang, hindi ko kayo pakakawalan. Talaga? Pumawala si Fang Qingxui sa aking yakap at lumapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Sa screen ay mayroong nagpi-play na video. Sa video, iyon mismo ang pag-atake ni Shenyan at ang mga sinabi niya. Ang lahat ng nangyari ay na-record namin. Mayroon kaming saksi at ebidensya. Krimen ang sadyang pananakit. Sapat na para sa'yo. Ang kanyang boses ay nakakatakot na kalmado. Namutla agad ang mukha ni Shenyan. Alam niya, tapos na siya. Ito ay hindi banta, hindi babala. Ito ay tunay na kapahamakan na walang pag-asa. Pinanood namin si Shenyan na dinala ng mga gwardiya. Ang mga tao ay unti-unting nagkalat. Isang magulong eksena. Sa wakas ay natapos na. Sa ilalim ng palubog na araw, hinawakan ko ang kamay ni Fang Qingxui. Naglakad kami sa may puno na daan ng campus. Tapos na ang lahat, sabi ko. Tapos na nga, sumandal siya sa aking balikat. Ang kaginhawahan at kapayapaan matapos ang panganib ay pumaligid sa amin. Huminto ako. Lumingon ako at seryosong tumingin sa kanya. Fang Qingxui, pakasalan mo ako. Wala akong singsing. Walang bulaklak at wala man lang disenteng proposal. Ngunit ang aking mga mata ay sobrang seryoso. Natigilan siya. Pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata at mumiti. Lu Xiang, bakit sinasamantala mo ang sitwasyon? Wala akong pakialam, magpupumilit ako. Sabihin mo kung pakakasalan mo ako o hindi. Umiti siya, may luha. Tumango siya ng mariin. Papakasalan kita. Mula noong proposal na yon, 3 buwan na ang nakalipas. Si Shenyan ay nahatulan dahil sa krimen ng sadyang pananakit. Ang aming buhay ay lubos na naging payapa at sobrang sweet. Lumipat kami mula sa shared apartment. Gamit ang aming ipon, nagbayad kami ng down payment. Bumili kami ng maliit na bahay na sa amin. Bagamat hindi malaki, ito ay maaliwalas. Sa sopa ng sala, niyayakap ko ang aking fiance at magkasama kaming nag-scroll sa cellphone. Sa screen ng cellphone, iyon ang forum ng relasyon na nagbago ng aming kapalaran. Ang post na yon tungkol sa lihim na pag-ibig sa kasamang bahay sa loob ng 2 taon ay naging trending post ng taon. Sa huling update, siya ay nag-propose sa akin. Pumayag ako. Nakakuha ng 10,000 likes, ang mga komento sa ibaba ay puno ng inggit at selos. Ito ang pinakamatamis na love team na na-ship ko ngayong taon. Sana maging masaya kayo ng may-ari ng post at ang kanyang asawa. Wala akong pakialam, nagbigay na ako ng abuloy.
Pakasal na kayo agad. Si Fang Qingsu ay paisa-isang binabasa ang mga ito, nakangiti ng may kurbadang kilay. Sabi mo, dapat ba nating pasalamatan si Shenyan? Bigla niyang sinabi, bakit naman siya pasalamatan? Pasalamatan siya dahil muntik ka nang masira ang mukha. Inis kong sabi, hindi naman, sabi niya. Kinurot niya ang pisngi ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi pa tayo ganito kabilis magkasama. At hindi ka agad magpo-propose sa akin. Siya ang opisyal nating pinakamalaking contributor. Totoo naman yan, sumang-ayon ako. Kapag lumabas na siya, kailangan nating bigyan siya ng bandila. Sumandal siya sa dibdib ko, nakikinig sa tibok ng puso ko. Lucy, humihilig ka pa ba ngayon kapag natutulog? Humihilig ako. Sabi ko, bakit, nandidiri ka na ba sa akin? Hindi, umiling siya at nagkuskos sa aking mga bisig. Naisip ko lang, kapag naririnig ko ang hilik mo, saka lang ako nakakatulog ng payapa. Noong una, iyon ang tunog ng drill na gusto kong mamatay. Ngayon, ay naging oyay na nagpapakalma sa akin. Ang pag-ibig, tunay na mahiwaga. Kaya nitong gawing kaibig-ibig na katangian ang lahat ng kapintasan ng isang tao. Ah, tama nga pala. Bigla kong naalala ang isang bagay. Yung post mo, sa simula sinabi mong maganda naman ako, di ba? Anong ibig sabihin noon? Ang mukha ko, bilang iyong asawa, ay nasa antas lang ng medyo pogi. Pinisil ko ang baba niya para tumingin siya sa akin, na may ekspresyong, ang pogi ko, purihin mo ako. Pigilan niya ang tawa, pinagmasdan ako ng seryoso sandali, at saka nagsalita ng formal. Ah, sa ngayon, nasa antas na ng ni sobrang pogi na nakakabigla. Iyan naman, nasiyahan akong ngumiti, yumuko. At hinalikan ang kanyang mga labi. Sa labas ng bintana, ang gabi ay banayad. Sa loob ng kwarto, ang damdamin ay magiliw. Kinuha ko ang telepono, at nag-login sa aking account. Sa dulo ng post na yon, seryoso kong tinipa ang isang linya. Pagkatapos ay natag si Fang Qingsu. Magandang araw sa inyong lahat, ako ang asawang humihilik na parang drill. Pinakabagong balita, nabili na ang bahay, nakatakda na ang kasal, at malapit nang makuha ang pulang libro. Salamat sa inyong lahat, masaya kami. Pagkatapos i-post, inihagis ko ang telepono, binuhat ang aking nobya, at naglakad ng malalaki papunta sa kwarto. Maikli ang gabi ng kasal, mahaba pa ang daan, ngunit basta siya ang nasa tabi ko. Wala akong katatakutan.